Attorney Javier, congratulations! You won another historic victory! From death row to freedom. How did you pull it off? Netizens call you the undefeated legend. What do you have to say? Legend? I'm just writing The Art of Law. Attorney Javier, I'll pay $1 million. Can you handle my ex-wife's fraud case? Attorney Javier, may ba can you give a lecture at Manila University? Walang rush. Ako? Attorney Javier! Attorney Javier, are you okay? Attorney Javier! Attorney Javier! Attorney! No pulse! To the hospital! Quick! Hindi ba ako namatay sa harap ng korte? Saan to? Walang kwenta! Alam ko namang nagpapandog ka lang! Nag-time travel ako? Miss Fei Lim, as a top celebrity, you suddenly announced a breakup. What are your thoughts? Si Vince ay mabait. Ngunit sa loob ng maraming taon, wala siyang naabot. Ako ang natatrabaho, pero siya, niloloko pa ako. Walang kwenta! Layuan mo si Faye! Walang hiya! Mamatay ka! Walang trabaho. Walang kwenta sa buong buhay. Hiwalayan pa. Binabastos pa ako. Kung sana, hindi ako walang kwenta. Sana, nag-time travel ako sa isang tao na pareho ang pangalan at mukha. Ikaw yan! Binato lang! Nagpanggap ng hina! Bakit? Gusto mo mang-extort? Tingnan nyo! Gusto niyang mang-extort! Walang kwenta! Sumususo lang! Walang silbi! Masaya ba? Ano? Akala mo dahil malamig ang mukha mo, matatakot kami sa'yo? Huwag kalimutan. Abogado ako. Ang mga CCTV, nakarecord lahat. Ikaw at kayo, nagsagawa na ng pampublikong panlet. Pwedeng arestuhin o makulong. Minato ko lang ng itlog, sinigawan lang. Huwag kang magyabang. Tama! Binato lang kita ng tubig, sinigawan lang. Paano mo sinabing panlaip? Toto, maghahain ako ng kaso. Kayo, magpatuloy lang. Abangan niyo ang supina. Hindi. Hindi naman siguro. Buti na lang may pera pa para bumili ng damit. Hindi ba siya yung ex ni Faye na binash ng buong netizens? Kung makipag-ugnayan sa kanya, siguradong maraming views. Walang hiya! Guys, tulong! Ang malaswang lalaking ito! Akala ko tutulungan niya akong kunin ng phone, pero pinipitsura niya ang ilalim ng damit ko! Gusto akong bashin? Abogado ako ng elite? Akala nyo madaling apihin? Buti na lang napansin ko! Tasuka-suka! Sa boss na yun, bakit maraming pervert? Guys, tandaan ang mukha niya. Ang basurang ito, huwag nating palampasin. Maganda naman ang hitsura. Pero bakit ang dumi ng isip? Guys, tulungan niyo ako bashin siya sa social feed. Patayin natin siya. Huwag nating palampasin ang basurang ito. Walang hiya sa araw-araw? Maganda naman ang hitsura niya, pero ang dumi niya. Humanap natin siya! Ferdy, patayin natin siya! Huwag niyang makahanap ng trabaho. Hindi ba siya yung ex ni Faye na gigilid? Oo nga. Di ko akalain na stalker din siya. Bakit ka tumatawa? Pervert! Walang puso ka! May mukha pang tumawa. Anong klaseng tao to? Nahuli na, mayabang pa. Ang lakas ng loob ng mga walang hiya. Tingnan niyo ang mukha niya. Alalahanin niyo yan. Bakit ka tumatawa? Haliparot ka. Walang puso ka. Batang ito, pag nagkamali, aminin mo. Humini ng tawad sa babae. Tama. Bata pa lang. Bakit hindi magtrabaho kaysa maging stalker? Huwag nakausapin. Abangan natin kung matatawa pa siya. Sa lahat, wala akong cellphone. Ikaw, anong sasabihin mo pa? Ma-am-sa. Code ayon sa revised penal code, pag-imbento ng malisyosong impormasyon kung malubha hanggang 3 taong pagkakulong.
Ikaw, naintindihan mo? Gusto ko lang mag-trending para sa live effect. Matt joined the At live. saktan itong parang madaling bugbugin na lalaki. Kailan naging krimen to? May libu-libong nanonood. Huwag mapahiya. Huwag ka na magsalita. Sino ang kinakabahan mo? Guilty ka lang. Nakita-kita na nagpa-picture. Gusto mong takutin ako para matakot ako. Guys, tingnan nyo ang mukha niya. Alam mo, hindi ako matatakot sa iyo. Pinapayuhan kita, mag-report ka na. At the same time, humingi ng tulong para makuha ang CCTV. Itong ang pinakamahusay na ebidensya para patunayan na ako'y nagkasala. Siyempre, ito rin ang mapapatunay na ikaw ay nagkakasala. Totoo. Kung nagpakuha talaga siya, paano niya magawang ipatawag ang pulis at ipasil ang CCTV? Totoo. Sino ang ganyan? Magpapahuli pa? Ipatawag ang pulis. Ako ang pinakaalam na hindi niya ako kinuhanan. Ngunit, libu-libong mata ang nanonood. Kung ako sumuko, parang inaamin nga ako naglason. Sa totoo lang, walang silbi ang CCTV. Baka hindi nakuha. Isugal ko na. Pulis? Saan ang pulis? May pervert dito. Ano ang problema? Siya yan! Kinuhanan niya ako ng panty shot! Nakita ko siya! Pinandaan pa ako! Kabataan, sumama ka sa station. Mag-usap kayo at ayusin ang problema. Mag-sorry ka na. Okay na yan. Okay na? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ito away. Hindi lang sorry. Na basta-basta lang si Miss Grace. Walang anumang katibayan sa harap ng maraming pasahero. Sa pamamagitan ng live stream, binastos niya ako. Gusto niya akong i-dox at cyberbully. May karapatan ako. Imbestigahan agad. Kung matigas ang ulo, sumama ka sa amin sa police station. Officer, natakot ako. Sobra. Nanininig pa ako. Sa pagitan ng kabataan, may mga alitan na hindi maiwasan. Bago makuha ang CCTV, hindi ninyo ba gusto mag-usap kayo ng maayos? Walang dapat pag-usapan. Itong phone ko. Simula kanina, nasa akin lang. Walang pagkakataon na mag-delete ako. Pwede ninyong i-check. Kung meron, anuman na, larawan ni Miss Grace o video. Chief, nandito na ang CCTV. Paano nangyari? Bakit malinaw na malinaw ang kuha? Ms. Reyes, the entire time Mr. Javier's phone was in his pocket. The CCTV shows it all. What do you have to say? Ang ginawa mo ay calumny. Alam mo ba na ang ginawa mo ay makakasira ng reputasyon ng ibang tao? Binabastos mo siya at live pa. Kayong. Alam mo ba ang kalubaan nito? Miss Grace Reyes, ang iyong ginawa ay nakasira na sa aking buhay at trabaho. Ngayon, ako, bilang biktima at abogado, hahatulan ka ng krimen. Kriminal? Hindi. Paano nangyari? Gusto ko lang sumikat. Huwag ako ipakulong. See you in court. Dapat siya ika-straight. Ang pangit niya. Sisters, find him, dig up his roots, and expose him. Cancel him. Si Vince Javier ay isang gigolo. Pinapalit ng artista. Siya ay isang basura. Vince! Ano ba ang ginagawa mo? Una, na-break ka sa artista. Binash ka ng lahat. Ngayon, nagpapalatsi ka sa subway. Trending ka na. Nanunod ka ba sa init? Ang reputasyon ng aming opisina. Wala akong pakialam. Na yon mismo. Agad, post sa social feed. Humingi ng tawad kay Grace at sa ex mo. Humingi ng tawad. Yes!
Apologize. Be sincere. Be humble. Or else, pack your things and get out. Anong sinisigaw mo? Bakit ka ganyan? Bakit ka pinahuli sa ganyan? Alam mo ba ngayon, ang sinasabi ng kapitbahay? Bakit ako may anak na ganyan? Totoo nga. Wala talagang kakampi. Sayang lang, hindi ako yung duwag na dati, kundi isang matagumpay na abogado na lumaban sa korte. Wala itong epekto sa akin. Nagpakuha si Vince. Hindi ko akalain na ganyan pala siya. Buti na lang. Suporta ako sa inyo. Basura. Dapat ipahiya. Oh, ipahiya ang gago. Mahal, Hab. Buti na lang hiwalay ka na sa gago na yan. Walang katotohanan. Para lang sa image niya. Gusto niya akong patayin. Sa pulis na si Grace. Si Faye ang tunay na ugat ng lahat. Siya at ang kanyang fans, hindi kasing grabe ni Grace. Kailangan kong asikasuhin. Kung ganyan, ipakita natin ang kahihinatnan ng magalit sa abogado. Boss, yung ex ni Faye, si Vince, nagpadala ng abiso legal. Nilista ang buong pangyayari. Hinihiling niya na tanggalin ang mga post na nagsisira sa kanya at magpahayag ng paumanhin. Kung hindi, kasuhan kami. Siyang mahirap lang. Huwag na mag-explain. Tanggalin ang critical. Huwag mo na pansinin. Okay. May bagong email. Suriin mo? Kasuhan niya ako at hinihingi 200k. Kasuhan ka ni Vince? Oh, walang kwenta lang yan. Kasuhan niya ako. Binastos lang naman. Yung loser na yan. Sinasabing binabastos siya. Tama? Ang tapang ng boses niya. Tagalinis lang ng law office. Akala niya siya abogado na. Yung panghuhuli niya kay Grace, nag-imbestiga na ang pulis. May time pa siyang kasuhan ako. Baka siya makulong muna. Libel? May kapal siya, hingin 30 milyon? Yung mahirap na yan, gipit na gipit. Hindi ba siya nagpahuli ng babae? Walang pera magkasundo, kaya ginamit ang kaalaman sa batas para mang-extort. Mag-extort sa akin? Binigyan ko lang siya ng respeto. Ano? May demanda si Vince kay Faye? May supina na? Nasa opisina na? Siyang la ang nagpahuli na wala ng pangalan, gusto nang idamay si Faye. May kapal siya? Akala niya dahil sa kanya, laban sa kumpanya namin. Ate Grace, ano ang susunod natin? Utusan ang legal ng pinakamahusay na abogado. Kasuhan siya ng libel. Hindi ako nagkakamali. Yung gigolo na yan may sira ba ulo niya? Nagpapadala siya ng demand letter. Narinig ko kasuhan niya kami. Si Princess Faye? Ang kapal na mukha niya. Ang funny, yung stalker na yan parang walang ginawang mali. Akala niya sarili niyang korte? Baka wala na siyang pakialam. Gusto lang mapansin. Marami pa rin wala alam sa batas. Hayaan muna. Lumipad ang bala. Oras na. Binastos ni Grace ang gigolo? Totoo ba? Handa na ang kaso ihaharap sa korte. Totoo ba? Abangan ng hatol. Baka si Grace niloloko lang ng playboy na yan. Magandang ang palabas. Boss Reyes, ang bail ni Grace ay naasikaso na. Sa loob ng 3 araw, langunin lang ang korte. Nanay, ano gagawin ko? Ayoko makulong. Huwag magpanik. Ang Attorney John na kinuha ko, sikat dito sa lugar natin. Tutulungan ka niya. Miss Reyes, relax. Do as I say. I'll handle this. You'll be fine. Paano gagawin? Ako ay isang takot na babae. Sa pampublikong lugar, walang kapanatagan ay hindi maiiwasan.
Sa ganitong sitwasyon, anumang babae, matatakot din, di ba? Maari naka-overreact ako. Ngunit hindi ko akalain. 39 Win joined the livestream. Instead of comfort, I got cold accusations. Isang lalaki, gagamitin ang batas para ipahamak. Ang isang babae, Tama si ate. Sa labas tayo, sa labas na nga. Walang kapanatagan. Walang kapanatagan na nga. Sa labas na nga. Walang kapanatagan. So what kung overreact? Walang hiya itong lalaki. Sinasamantala ang batas! Sinasamantala ang batas! Support Grace. Panawagan para sa hustisya. salamat sa suporta ninyo. Effective ang gawa ni Attorney Chon. Para sigurado na ako sa hearing. Parang ayaw magbago. Walang problema. Mas malakas kayong sumigaw. Mas masakit kayong mapahiya. Vince! Underestimate kita. May lakas ka pang kasuhan si Grace. Binabatikos ka online. Pinapahamak mo ang aming opisina. Alam mo ba? May iba pa bang kailangan? Vince! Ganito ko ng salita! Alam mo! You're fired! Right now! Agad! Okay. Attorney Leo, watch the live hearing. You might learn something. Bagaman, hindi ka masyadong matalino. Ikaw! Hello? Mr. Javier, 事件, the subpoena for Grace's case has been mailed to you. 知道, if you plan to attend, please be on time. Okay, salamat. Pupunta ako. Libel case versus Grace in 3 days, 9 a.m. public hearing. Welcome to the court's live channel. Learn the law. Sino susuklaman? Hayop na, nagbabangayan pa. 31K? Walang hatol pa ang hukom. Umasya ka na agad? Mayabang ka! Pupunta ako para makita kang mapahiya. Dumating na! Go, Grace! Sumusuporta kami! Oo, walang dapat ikatakot. Mapapanagot din ng may sala. Miss Reyes, the show's about to begin. Ang live stream ni Grace na nambabastos kay Vince ay nakuha na higit sa 200 milyong views. Bukod pa rito, ang shares nito ay umabot sa 70 milyong beses. Nakapanakit na ito ng reputasyon at ng kaayusan ng lipunan. Humihiling kami na ipataw ang kriminal na pananagutan. Accused Grace Reyes, do you have any objections to the facts and charges in the indictment? Hindi ko ginawa. Hindi ko siya binastos. Your Honor, the accused is a young, innocent girl. Sa siksikang bus, isang estrangero biglang lumapit at yumuko. Ang kanyang sigaw, ang kanyang akusasyon ay hindi malisyosong paninira, kundi isang babae na nagtatanggol sa sarili niya. Itong ang kanyang medical certificate, siya ay may depression. Emotional siya. Sa posibleng pang-aabuso ng iba, ang kanyang reaksyon ay normal. Humihiling kami na isaalang-alang ang kalagayan niya at ipataw ang pagpapawalang sala. At ang sitwasyon, ipataw ang pagpapawalang sala. May depression pala siya. Kawawa naman. Oo nga. Sa nangyari, Mas lalo lang lumuba. Normal lang ang reaksyon niya. Walang puso itong lalaki. Walang awa. Your Honor, I move to present the first CCTV footage. Granted. Stop! Sa CCTV, bago matras si Grace, tumingin siya kay Vince. Para kay Grace, ang sinasabi mong instinctive reaction, kailangan ba ng pag-iisip at panahon para magumpisa o baka plano mo na ito? Objection! Ang CCTV ay nakukuha lamang ang kilos. Hindi nito maipakita. Ang iniisip ng akusado, ang maikling pangtigil, ay dahil lamang sa sobrang takot ng akusado, naging walang malay. Objection sustained.
Ang libel ay krimeng sinasadya. Kung sinadya ba ni Grace, ang susi ng paghuhusga. Stress ulit. Depression ulit. Mahirapan patunayan ang intensyon. Tsaka parehong babae, si Grace at ang hukom. Para kay Grace, may natural na advantage. Your Honor, I move to present the second evidence. Pinapayagan? Tulungan niyo akong tandaan ang mukha niya. Huwag nating palampasin siya. Maganda ang itsura, pero ang isip niya ay kadire. Tulungan niyo ako. Basagin natin siya sa social feed. Ipahiya natin siya. Sa CCTV, makikita natin ang cellphone ni Vince nasa bulsa niya. Sa madaling salita, si Grace Reyes ay alam niya na walang ginawang pagsiselfone ni Vince. Kung sabihin, stress at pagkakamali, tanong ko kay Grace, bakit nang itaas ni Vince ang kanyang walang laman na mga kamay, ikaw hindi nagpaliwanag? Sa halip, sa live, patuloy kang nag-akusa na pinipicturan ka ni Vince at sa live, patuloy mong hinihimo ang netizens na cyberbullyhin siya. Objection! Sa sobrang emosyonal, nag-live siya. Walang malalim na dahilan, kundi humingi ng tulong ng publiko at paalalahanan ng iba. Walang intensyon na maglibel. Sa itsura ngayon, parang mananalo si Grace. Kahit pagkakamali si Vince natalo, sigurado na mapapahaya siya. Your Honor, may sasabihin ako. Hindi ito unang pagkakamali ng akusado. Kailangan may ebidensya. Ang akusado ay estudyante na may malinis na record. Huwag kang magbintang! Your Honor, I move to present new evidence. Pinapayagan? Ang mga ito ay notaryadong screenshots at litrato. 2 taon nang nakalipas, pinuko ni Grid ang kanyang mga tagahanga laban sa isang influencer na nagkasalubong lang ng damit sa red carpet at ginawa ang isang buwang cyberbullying. 1 taon at kalahati nang nakalipas, ginamit na akusado ang photo editing app para palitan ng mukha ng isang estudyante at ilagay ito sa isang kahindik-hindik na larawan. Pinakalat niya ito at binintangan ng estudyante na malaswa ang buhay. Dahil dito, nag-depress at tumigil sa pag-aaral. 1 taon nang nakalipas, publiko niyang sinabi na ang mga lalaking ito dapat ipa-neuter. Sumuporta sa pagdala ng kutsilyo. Nagpukaw ng gender divide. Nakakuha ng daan-daang libong likes. 6 na buwan nang nakalipas. Your Honor, ang akusado ay nagtatago sa likod ng keyboard. Walang pakundangan na nagpapakalat ng kasamaan. Vince! Ikaw ay tinanggal! Bakit ako nagkaanak na walang kwentang anak tulad mo? Ako ay tinanggal. Pinabayaan ng pamilya. Pinabayaan ng lipunan. Dahil sa views, walang dahilan. Sinira niyang buhay ko. Ang isang malupit na tao, para makatakas, ay dito nagpapanggap na inosente. Hindi! Hindi ako! Kaya, hiniling ko na parusahan siya. Parang mali ang pagtingin natin kay Vince. Naloko kami ng babaeng to. Oo nga, may ebidensya. Hindi pa rin siya humihingi ng tawad. Sa tingin ng korte, ang ebidensya ng biktima ay wasto. Magtayo po lahat. Maglilitis na. Sa hatol ng korte, ang akusadong Grace nagbintang ng paulit-ulit, nagpukaw ng cyberbullying, malubang epekto. Guilty sa libel. Hatulan ng 3 taong pagkakakulong. Mr. Javier, ang katotohanan ay lumabas. May sasabihin ka ba? Bilang abogado, patuloy mo bang ipaglaban ang paghingi ng pinsala kay Grace? Patuloy mo bang kasuhan ang mga nag-cyberbully sa'yo? Sunod na, sunod. Mga tagahanga ni Faye, handa na ba kayo? Ako ay tinanggal, iniwan ng magulang, itinakwil ng lipunan. Dahil sa views, walang dahilan. Sinira niya ang buhay ko. Hindi ako. Kaya, hinihiling ko sa korte na huwag magpatawad. Yung dati tungkol kay Vince, burahin lahat! Agad-agad! Poe. Angelica, napatunayan ni Vince na si Grace ay naglibel. Si Grace ay nahatulan ng 3 taon. Ano? 3 taon?
Angelica, tawag ka ni guidance counselor. Angelica Cruz, ito ay galing sa legal office ng school. Ikaw ay sinampahan. Alam mo ba? Ma'am, hindi ko akalain na ganito kalala. Alam mo ba ang kahihinatnan? Kung totoo ang lahat, may expel ka sa school. Kung malala, pwede ka pang makulong. Liza, 5 taon ka na sa kumpanya. Madaling ka sa trabaho. Ngunit, may patakaran ng kumpanya. Ang balitang naghain ng kaso, si Vince laban sa iyo at Faye. Kami ay isang pinapahalagahan ng reputasyon, Fortune 500 company. Hindi namin gusto ang personal na gawain. Sa imahe ng kumpanya, magdulot ng negatibong epekto. Asikasuhin mo ang kaso mo. Rerepasuhin ng kumpanya kung karapat-dapat ka pa. Manatili pa dito. Kung mawalan ako ng trabaho, ang mataas kong monthly amortization sa sasakyan, ang aking pinaghirapang image bilang sosyal na tao, lahat ay masisira. Boss, naghain ng kaso si Vince. Ang supina, nasa opisina na. May lakas siya ng loob. Ang aking reputasyon, hindi niya masisira. Ano sabi ng abogado? Payo niya, amicable settlement. Ate Grace, ang balita na nagyan ng kaso si Vince, lumalaganap na online. Anong gagawin natin? Sa ngayon, nasa panig ni Vince ang opinyon ng publiko. Para sa atin, maaring lumala pa ang sitwasyon. Ano ibig sabihin? Si Vince ay nagbigay kay Miss Lim ng babala sa kaso. Ngayon, ang mga partner ay nagpadala ng demand letter. Kahit ang renewal na suspend na. Akala ko, hindi siya makakagawa nito. Si Vince na yan gusto lang ng malaking pera. Sa tingin ko, huwag pansinin, huwag sagutin. Kapag nawala na ang hype, siya lang naman ordinaryong tao. Ano magagawa niya? Manager Cruz, sa tingin ko, tingnan muna natin ang listahan ng ebidensya ni Vince. Si Vince ngayon, handa na manalo. Miss Lim, ang iyong post at pag-like sa cyberbullying posts ay nagpapakita ng pag-uudyok. Tsaka pa, ang 3 sikat na fans na kinasuhan niya, ginawa ang cyberstalking, malicious libel, at photo shaming. Ang kasong ito, kung ipaglaban natin, siguradong matatalo. Kung matalo, si Faye ay magiging kontrobersyal na artista. Tama. Sa oras na yon, ang mga suspended na kontrata ay magiging permanenteng pagkansela. At kakaharap tayo ng napakalaking danyos. Ang tanging paraan ay ilagay ang lahat ng sisi sa mga fans. Patuloy ang PR campaign. Dapat maniwala ang lahat na inosente si Faye. Mr. Vince, nawaman ko na mali ako. Totoo, mali ako. Hindi ko dapat ikaw binastos. Hindi ko dapat ikaw sinundan. Pakiusap, pabayaan mo na ako. Attorney Javier, estudyante pa ako. Hindi ko pwedeng may kaso. Ang buhay ko, hindi pwedeng masira. Magkano ang gusto mo? Babayaran ko. Ipagbili ko lahat para mabayaran. Pakiusap, kansilahin mo na ang kaso. Pasensya na. Mag-sorry ako. Naloko lang ako. Ako ay aso ni Faye. Pabayaan mo na ako. Nalulukuan. Ba siya? May sasabihin? Sabi mo sa korte. Vince, bato ba ang puso mo? Kay Vince, ke. May kailangan? May kailangan? 1,500,000. May lakas ka ng loob ba? Ano ang gusto mong sabihin? 3 milyon. Wala nang gulo. Huwag ka magsampa. Parang walang nangyari. Okay ba? Kung hindi ako pumayat? Kulang pa. Huwag kang mapagmataas. Wala kang masabi? Okay. Ipapaliwanag ko. Ang tatay ko ay si Gerardo Chua, chairman ng Sunrise Holdings. Dito sa Southville, ang Chua family gustong pahirapan ka. Parang pinapadyak lang ang langgam. Kaya, ikaw, dayuhan at mahirap. Isipin mong mabuti.
Sa aking investigasyon, ang buwis ng Sunrise Holdings ay hindi malinis. Sino ang kinakabahan? Maniniwala ka bang papatayin kita? Maganda. Ano ibig sabihin? Paalala lang, threats, pananakot, pwedeng makulong. 5 taon pataas, 10 taon pababa. Ikaw! May mga audio-video na to. Pag nag-threat ulit si Kevin, dadagdag na ang kaso niya. Ang aking investigasyon sa tax evasion ay magagamit din. Kevin, siguradong magugustuhan ang regalong ito. Chief, there's a formal complaint against Sunrise Holdings and its affiliates for numerous serious violations at nagbigay ng detalye at malinaw na ebidensya. Pakitingnan po. Ang Sunrise Holdings na ito ay dapat nang imbestigahan. Isang mahirap na abogado, sumalungat pa sa akin. Alam nyo, may hiniri na ako para imbestigahan siya. Tiwala lang. Boss Kevin, may problema! Wala kang dapat ipangamba. Usapan tayo mamaya. Ano yan? Maglulunod ba ang mundo? Nandito sila! Sabi, surprise inspection! Kinuha nila lahat ng libro at resibo at dinala na! Boss Kevin! Sa aking investigasyon, ang buwis ng Sunrise Holdings ay hindi malinis. Anong? Siya tong baliw! Ginawa niya talaga! Nireklamo niya talaga po! Attorney Javier. No! Tito Vince, I was wrong. I really was wrong. Ako po, di ko po kilalang malaki. Walang magandang lumalabas sa bibig ko. Magpatawad po kayo. Itapon niyo na lang po ako. Pwede po ba? Usapan natin 1.5 milyon. Hindi! 2 milyon! Babayaran ko kayo ng 2 milyon! Magpatawad po kayo! Sabihin mo sa Tax Bureau na ito ay isang pagkakamali. Please po. Huli na, ang gobyerno na, ang kausap mo, hindi ako. Sa usapin ng kompensasyon, ang korte ang mapapasya. Boss Kevin! Ako si Angelica Cruz, nagpapamaning kay Mr. Vince Javier. Dahil sa pagiging fan, walang alam sa katotohanan, kay Mr. Vince Javier nagsalita ng masakit. Ang katawan at isip ni Mr. Vince Javier ay nasaktan ng husto. Nauunawaan ko na ang aking pagkakamali. Ang aking gawa ay hangal at masama, at lumabag sa batas. Haharapin ko ang lahat ng parusa, at babayaran ko si Mr. Vince Javier. Based sa hiling ni Mr. Javier, binayaran ko siya ng 600,000. Binayaran ko siya ng 600,000. Nalito ako. Walang hearing pa. Sumuko na sila. Ang top fan ni Faye, ang kumpanya ni Kevin. Ay sinisita na Si Vince ay matigas na bakal. Ang sumipa, mapipilayan. natumba na ang leader. Sunod na siguro si Faye Lim. Kumusta? Ako si Faylin. Gusto kong ninawin. Hindi ako sumasang-ayon sa anumang cyberbullying. Ang mga post at like ko ay para suportahan ang kababaihan. Hindi ko akalain na ang mga fans ay magkakamali. Pinagbully ka ng fans mo, pero nagpapagap kang mabait? Umalis ka sa showbiz! Malungkot din si Faye. Huwag po nating idamay si Faye sa gawa ng kanyang fans. Tama, siya lang naman isang batang babae na gustong ipaglaban ng kaibigan. Anong kasalanan niya? Silang mga fans ang may kasalanan. Hindi ba ninyo nakita na natakot din si Faye? Magkano kayo binayaran para linisin siya? May araw din tayo! Ipahayag ko na ang pondong ito sa pangalan ni na Angelica Cruz at Liza Mendoza ay idodonate sa Anti-Cyberbullying Foundation para tulungan ang mga biktima ng cyberbullying sa legal na laban. Gamitin ang pera ng bully para tulungan ang biktima. Walang mas hihigit pang sakit. Para ang kanilang pangalan mananatili na sa listahan ng Anti-Cyberbullying Foundation. Ang laki ng puso ni Attorney Javier.
walang masasabi. Mr. Javier, matapos i-donate ang compensation, ipagpapatuloy pa rin po ba ang legal na kaso ni na Cruz at Mendoza? Dahil sa magandang pakikitungo nila, napagpasyahan ko na gawing civil case ang kaso laban sa kanila. Attorney Javier Feliam & Co. ay tumanggi na nag-cyberbully sa'yo at sinasabi gawa lang daw ng fans. Ano opinion ninyo? Malapit na maglabas ako ng artikulo na maglalahad ng mga public figure sa cyberbullying cases. Responsibilidad at legal na hangganan. Kung interesado, pwede ninyong pag-aralan. Ang artikulo ni Vince ay napakahusay. Parang textbook na case analysis. Oo nga, case study. Mahusay ang lohika, ang public figure sa cyberbullying. Legal na responsibilidad balinaw na ipinaliwanag. Yung walang kwenta. Swerte lang talaga siya. Pinakulong si Grace ng 3 taon. Niloko niya lang ang mga tao. Paano niya magagawa ang ganyang artikulo? Ang pag-like pala kasabot din ng cyberbullying. Ngayon ko lang maintindihan. Si Faye ngayon, hindi na malilinis. Ang artikulong to parang sinampal si Faye Lim sa mukha. Ang galing niya, magmura. Walang mura. Pero, patay na patay. Nirepost ng Supreme Court ang artikulo ni Vince. Gawing batayan ng batas ang mga fake news. Kitang-kita na si Vince ang pinapanigan. Tama, pinapanigan ng gobyerno. Si Faye ngayon, siguro napahiya na siya. Walang kwenta! Walang kwenta kayo! Ang daming binayad sa trolls, walang nadawa! Ngayon, lahat ng tao tatao sa kumpanya natin. Ate Grace, kahit ang Supreme Court, sumausaw na. Paano natin ito kakayanin? Para ng social fee ng kumpanya natin ay press con ng pag-alis. Walang ibang paraan na ba talaga? Utos ng major shareholder, kontakin si Vince. Gawin lahat para i-withdraw ang kaso. Kung hindi magtagumpay, agad nating i-terminate si Faye para protektahan ang kumpanya. Parang si Faye lang ang makakapag-usap. Vince? Vince? Pwede ba tayo mag-usap? Pakiusap. Pakinggan mo lang ako, please. Sige, kwento mo. But stay away from me. I don't want you to frame me again. Vince, alam ko na mali ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yon. At hindi ko dapat sumuporta kay Grace. Hinakaw din ako pamadsa. Hindi ko ba ako pang dipon? At nakumasyan, palamad-mata, nagpadalos-dalos lang ako. Matagal na tayo magkasama. Alam mo ako, hindi ako ganong kasama. Vince, nung nagsimula pa lang tayo, sinabi mo, protektahan mo ako habang buhay. Ako, pwede ba, sa pagmamahal natin dati, i-withdraw mo ang kaso? Babayaran kita, 5 milyon, 10 milyon, kahit magkano, ibibigay ko. Pakiayos naman, bigyan mo ako ng kaunting dignidad, please. Nang gamitin mo ang social media para siraan ako, iniisip mo ba ang dignidad ko? Nang i-like mo at hayaan ng milyon mong fans na cyberbully ako at i-edit ang aking larawan, iniisip mo ba ang dignidad ko? Na yon na malapit na ng masira, siya ka mo lang naalala ang dignidad. Faye Lim, ang iyong dignidad, sa paningin ko, walang halaga. Nandito ka, hindi dahil alam mong mali, kundi dahil alam mong mamatay. Accused Faye Lim, attorney, do you have any objections to the facts and charges in the complaint? Your Honor, my client admits to the facts and charges. Hindi pa naglalaban, sumuko na agad. Para siguro sa pag-amin ng kasalanan, mapababa ang sentensya. Sa pangalan ni Faye, ang kanyang pagkasira ng pangalan at pagdurusa ay lubos naming pinapatawad. Handa din kaming bigyan siya ng nararapat na kabayaran. Sana po sa mabuting asal, mapababa ang hatol. Mag-uumpisa na ang pagpapakita ng ebidensya. Mula sa post ni Faye hanggang sa kanyang likes, patungo sa cyberbullying, ang ugnayan ng kanyang salita, ang ebidensya ay magkakaugnay. Humihiling kami na parusahan siya ayon sa batas.
Si Fei Lim, bilang public figure, lagudyok ng cyberbullying. Malinaw ang katotohanan at sapat ang ebidensya. Sa ilalim ng pag-amin ng kasalanan, ikaw ay pinarusahan ng isang taong pagkakulong at magbabayad ng 8 milyong piso. Paki-usob po. Usob po, usob po. Anong klaseng tao to? Magnanakaw ka! Binoto pa naman kita! Ginamit mo kami! Walang konsensya ka! Ang tao dapat magbayad sa kanyang gawa. Tingnan mo! Pinos ng SG! Pinuri ng gobyerno! Modelo ng paglaban! Una si Grace! Sunod si Faye! Anong sikar? Anong pagkakataon? Dapat sa amin ito mapupunta! Sa buong social media, lahat ay humahanga kay Vince! Sino pa ang naalala kami? Attorney Leo, hindi po ba kayo mismo ang nagsabi na walang chance si Vince? Ano alam mo? Ako? Ginawa ko yon. Para sa reputasyon ng firm! Sino ang mag-aakala na gagawin niya itong ganito kalaki? Sino ang mag-aakala na haharapin niya ang pinakamalakas? At natalo pa nila. Ang nawala sa atin, hindi lang kaso. Ang nawala ay ticket para sa firm na maging kilala sa buong bansa. Hindi pwede! Hindi pwedeng ganito lang! Mario, agad mong i-check ang kontrata ni Vince. Ilan na lang ang araw? Is he still part of our firm? Attorney Leo, Attorney Javier. Vince, ano to? Papagawin ko ang clearance. Mag resign? Vince? Meron ba tayong misunderstanding? Look! Ang dalawang kaso mo? Napakahusay na nagawa. Ikaw ang ipinagmamalaki ng firm. Plano ko pa namang bigyan ka ng award at i-promote. Hindi. Gawing kitang partner na lang. Vince, ako kasi dati, medyo konserbatibo. Ngunit, huwag kang mag-alala. Nakita ko ang iyong galing. Huwag kang mag-alala. Kung anong kaso ang gusto mong hawakan, hawakan mo. Bigyan ka ng buong suporta ng firm. Huli na. Vince, huwag mong isipin na dahil sikat ka na, ay malakas ka na. Walang lisensya na firm. Wala kang karapatan lumaban. Maniniwala ka ba? Sa isang salita ko, mapapahinto kita sa lahat ng law firm sa Southville. Subukan mo ang aking papeles. Salamat. Okay. Walang utang na loob! Walang utang na loob! Maaring maantala ang hustisya, ngunit sa akin, paparusahan ang mga lumabag, gawing mahirap at ipakulong habang buhay. Taga-Tanggol Law Office, ngayon ay bukas. Tingnan mo, ang opening speech ni Vince, ang gwapo! Ang galing niya! Para sa akin, si Atty. Javier ang pinaka-brave sa abogado. Mag-isa na siya. Yung boss ng solid. Siguro umiyak na sa CR. Tuong abogado ang kailangan natin. Hindi magpatawad. Hindi magkasundo, kundi gamitin ang batas. Taga-Tanggol. Ang mga gago na to, patayin sila. Puntahan ang Taga-Tanggol Law Office. Miss Yvonne, hindi na po ba kayo pupunta sa Governor's Dinner? Para saan pa? Walang kwenta silang kasama.
Legend Vince! Attorney Javier, tulong po! Ang ex-boyfriend ko nagsasabi ng kalokohan. Nilagyan ng malaswa na litrato. Hindi ko na kaya mabuhay. Legend Vince, ang aking lihang sining, pinagnakawan ng isang influencer na may milyon nga followers. Binabalik pa niya, sinabi nga ako ang kumuha. Ngayon, pinipilit ako ng fans niya. Nagdediresyon na ako. Tulong po! Tulong po! Isa-isa lang po, maingat na magsalita. Parang kailangan ko ng legal assistant. Kumusta? Ako si Yvonne Lim. Graduate ng Philippine Law Academy, master's degree, 3 published journals, may lisensya sa abogado, rank A, may experience sa 4 top law firms as intern. Gusto ko mag-apply bilang legal assistant. Bakit taga-Tanggol? Sa credentials mo, pwede ka sa pinakamagaling na law firm. Sa tingin ko, balang araw, ito ang magiging pinakamagaling na law firm. Magaling. Ikaw ay tinanggap. Ngayon, tulungan mo akong ayusin ang mga email at mensahe at piliin mo ang pinakamahalagang kaso. Unang kaso ng taga-Tanggol, dapat maging malakas. Ang nakakaawa naman. Tinan mo. Ang email na ito ay mula sa isang single mom, si Miss Grace. Pinadbuli ang anak niya si Rico at nagkaroon ng malubhang depresyon, anxiety. 3 araw na ang nakalipas, ang bangkay ni Rico natagpuan sa putikan. May maraming sugat na kutsilyo. Ngunit sa huli, sinabing suicide ng pulisya. Gusto ni Miss Grace parusahan ng mga bully. Ngunit, ang pamilya ng 3 bully, manipulasyon ang ginamit at binaliktad pang banta si Miss Grace. Sa buong Southville, walang abogado ang tatanggap ng kaso ni Miss Grace, kaya siya nagpunta sa atin. Bagamat wala siya ng kumpletong ebidensya, pero ang kutob ko, ang pagkamatay ni Rico ay hindi simple. Ang kasong ito, Tatanggapin ko. Halika, punta tayo kay Miss Grace. walang tumutulong sa atin. Maghihiganti ako para sa'yo. Hintayin mong patayin ko sila. At sasamahan na kita. Attorney Javier. Ms. Reyes, I'll handle your son's case. Gabi ngayon, nandito ako para alamin ang buong kwento. Attorney Javier. Salamat po. Salamat. Pasok po. Palagay ko, si Rico ay masayahin at gwapong bata. Hayop sila? Walang awa? Rico, mula pagkabata ay mabait na bata. Kung hindi ko nabasa ang journal niya, hindi ko akalain na siya ay nagdaan ng matinding pambubuli. Mabait siya. Siya lang ang dahilan ng buhay ko. Ngunit ngayon, patay na siya. Kung hindi kayo dumating, plano ko na sumabog kasama ang 3 yon. Miss Reyes, hahanapin natin ang hustisya para kay Rico. Ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ang mga detalye ng pagkamatay ni Rico. Nung namatay si Rico, Sa ulo niya, may plastic bag. Rico. Sa braso ng bata, maraming sugat.
May saksak din sa tiyan. Ngunit sa pagsusuri, siya mismo ang gumawa nito. Ang sanhi ng kamatayan ay kakulangan ng hangin at pagkalason sa CO2. Dahil sa plastic bag, nawalan siya ng hininga. Gaano kalaki ang determinasyon at tapang. Sila siguradong pinilit ng tatlong yun hanggang sa huli, kaya siya nagpakamatay. Nandun din ang tatlong bully. Sabi nila, nagbibiro lang sila kay Rico. Nagpanik si Rico at tumakbo. Nung nahanap nila si Rico, nagpakamatay na siya. Sa katunayan, sila pang nag-report. Sa gubat na pinatay si Rico, walang CCTV. Mapag-aalinda ka ng sinabi nila. Hindi ako naniniwala sa kanila. Ngunit, wala akong ebidensya. Kung si Rico ay talagang pinilit nila na magpakamatay, magtiwala ka. Ako mismo ang ipapapatay sila. Dahil sa impluensya, para patunayan ang pang-aapi, kailangan natin silang tatlo. Alam na ako sa buong social media, kaya kailangan mong pumasok sa paaralan at kumuha ng ebidensya ng pang-aapi kay Rico. Ako? Mag-cover ako? Tama, senior high na sila, pero bata pa ang isip. Sa kanila, ang pang-aapi kay Rico ay hindi kasalanan, kundi ipinagmamalaki. Gawin mo, pilitin silang ipagmalaki. 2. Micro camera at voice recorder. Sa iyong internship documents, ako na ang maghahanda niyan. Sa iyong oras, para sa mas mahahalagang bagay. Sige, ngunit tandaan mo, ang iyong kaligtasan ng una. Kung may mapansin kang mala, agad mong itikin ang plano. Okay lang mawalan ng kaso, pero hindi pwedeng mawalan ng assistant. Huwag mag-alala. Ako ang bahala. Magandang araw mga estudyante. Ako si Yvonne Lim, ang bagong legal intern teacher. May bagong guro na maganda. Di alam ko ang guro na to. Matatakot ba? Ang bata ng bagong guro, parang katulad lang natin. Ang bagong guro, laging ilalait nila. Abangan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang self-defense. Miguel, makinig ka sa klase? Ma'am, walang kwenta itong pinagsasabi mo. Hindi namin kailangan ng self-defense. Dito sa school, walang makakalaban sa amin. Kahit manakit kami, deserve nila yon. Abogado ng tatay ko, ang bahala sa lahat. Tama, di ba? Tama! Alam ko, bago lang akong guro at hindi kayo naniniwala sa akin. Maglaro tayo ng laro. Kung natalo kayo, makinig kayo sa klase ko. May lakas ba kayo? Sige, sige. Walang takot. Sa desk ni Art? Bakit may pangalan ni Rico? After school, don't be late. KO! Ang ipinagmamalaki niyong racing, shooting, at fighting, natalo niyo lahat. Kung hindi pa kayo naniniwala, pwede pa tayo maglaro ng iba.
Wag na! Am I right? Ikaw talagang magaling. Sapat na ba? Kaya niyo na makinig sa klase ko. Sige. Pero, may kondisyon ako. Sabi mo, Ang sabi ko, turo mo sa akin, yung mga laro kanina, paano mo ginawa? Ako rin! Miss Lim, ang galing mo sa racing! Ang galing mo! Ako rin! Tama! Paano mo ginawa yung shooting game na lahat 10 points? Gusto ko matuto. tama nga, ang tao ay humahanga sa matatagumpay. Sige! Tuturuan ko kayo. Yes! Let's go! Mang, nakita niyo po ba itong mga estudyante? Hindi. Ate, nakita niyo po ba itong mga estudyante? Hindi. Kuya. Hello? Boss, okay naman dito. May isang tao na parang kakaiba. Paano kakaiba? Art Garcia, kaklase ni Rico, noong araw pagkatapos ng aksidente, nagpa-sick leave. Hindi na bumalik sa klase. Ngunit napansin ko sa kanyang desk, may inukit na pangalan ni Rico. Okay, ako na ang bahala. Tita, sabi ng mga taga rito, tuwing ganitong oras, nagpupulot kayo dito ng kabuti. Pwede po ba ako magtanong? Batang ito, tanong ka lang. 4 na araw nang nakalipas, nung nagpupulot kayo ng kabuti. Nakita niyo po ba sila? Nakita ko sila. Parang kakaiba sila, kaya napatingin ako. Sabi ng nanay ni Rico, dati si Rico natuturo sa'yo ng physics. Tama ba? Oo, wala di siyang top sa physics. Kaya hiningan ko siya na tulungan akong mag-aral. Nandito ako para malaman kung bakit pagkatapos ng pagkamatay ni Rico, hindi ka na pumapasok sa paaralan. Dahil may sakit ako. Art, hindi ka magaling magsinungaling. Anong itinatago mo? May kinalaman kay Rico, di ba? Ikaw ang nagugit ng pangalan niya. Sa desk, di ba? May gusto ka sa kanya? Kinuha ko na ang kaso ni Rico. Kaklase mo siya. Alam mo ang sitwasyon niya. Kung gusto mo na makamit ang hustisya, sana sabihin mo sa akin lahat ng alam mo. Okay. Mag-ingat ka! Pumasok sila sa jungle! Sumunod! Sumunod! Yvonne, nag-ambush sila! Bilisan mo! Tulong! 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 Malapit na! Miss Lim, ang galing mo sa jungle! Ikaw talaga ang aking idolo! Salamat sa mga walang kwentang bagay na natutunan ko. Kung hindi, baka hindi ko mapigilan. Ang mga batang ito. Oh, right. I heard you had another classmate who was close to you. He was smart too. Why isn't he with you guys? Rico Santos, di ba? Taong mababa tulad niya. Hindi karapat dapat maging kaibigan. Para lang namin siya pinatatawanan. Paano niyo siya pinagtatawanan? Tuwing walang magawa, pinupunit lang namin libro niya. Ganun lang? Akala ko may bago. Hindi lang yan! Pinapalaglagan kami ng sapatos. Tuwing galit kami, pwede namin siya bugbugin. Grabe naman kayo! Walang takot! Hindi siya galit? Isang salita lang namin. Pwede na siyang ipatanggal. Lalo na may matandang ina siya. Maraming paraan para saktan siya. May lakas ba siya magalit? Sige na. Kayo ang pinakagaling. Bilisan natin ang base. Push! 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 Art? Hindi ka pa rin mukha pa totoo? Pasensya na, sinabi ko na sa'yo ang lahat ng alam ko. Ngunit hindi ako pwede mapahamak pamilya. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, kundi si Rico. Maglilipat na ako ng paaralan. Huwag na kayong hahanapin ako. Since you've made up your mind, I respect your choice. May audio at video na pag-amin nila na nambuli. Ngunit si Art ay ayaw pa rin magpapatuto. Ang tita ay nakita lang na nandoon sila kasama si Rico. Kulang pa rin tayo ng direktang ebidensya na sila ang may gawa kay Rico. Anong plano mo? Bukas ay weekend. Oras na silang mag-away.
Migs, may sulat para sa iyo. Sulat? Meron ako, dumaan ka lang. Ang ebidensya na pinilit mo, si Rico. Huwag mo gustong bitay. Eastside Cafe. Nagpakamatay si Rico. Magpatuloy ka lang. Papahabla ko si tatay sa'yo. Walang katotohanan. Hayaan mong sabihin ko, mayroon na akong saksi. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Hindi maniniwala, pinapapatungan niyo si nanay ni Rico habang naliligo. Pinagbabantay niyo na ipakalat, pinilit niyo siyang saktan ng sarili. Ikaw, ang may hawak ng video, pinilit siyang balutin ng ulo, di ba? Ikaw, nang nahihirapan siya at gustong tanggalin ng plastic, pinagbabanta mo pa siya, di ba? Ikaw, nang nahihirapan siya at malapit nang mawalan ng malay, itinulak mo siya sa putikan, di ba? Kailangan ko bang ipaliwanag pa? Hindi ko naiintindihan. Walang problema kahit hindi mo aminin. Tingnan nyo, murder, bitay, walang katuturan, habang buhay na pagkakulong, o 10 taon o higit na pagkakulong. Tayo tatlo ay mga mastermind. Sa ebidensya ko lang, ang hinihintay nyo ay bitay. Huwag kang magyabang! Papahira ko ng abogado para kasuhan ka ng pagsisinungaling! Ah, talaga? Sa tingin nyo ba, pwede kayong makalabag ng batas? Huminga ka! Tingnan mo to! Kayo, sa tingin nyo ba pwede kayong makalabag ng batas? Kung tanggalin mo yan, ipopost ko ang videong nanay mo. Patay na. Ang pangit naman. Huwag kang gumalaw. Kung tanggalin mo yan, ipopost ko ang video ng nanay mo. Tama. Isipin mo, masasaktan ba si nanay o ikaw? Pili ka. Patay na. Ang pangit naman. Di ko akalain na patayin ng plastic bag. Oo nga, totoo pala sa internet. Patay talaga siya. Umalis na tayo! Paparusyahan ko kayo para kay Rico Santos. Sapat na! Isang mahirap lang siya. Patay na, tapos na. Papahira ko ng pinakamahusay na abogado. Anong magagawa mo sa akin? Kung ganun, sa korte na lang tayo. Tatay! Si Rico suicide talaga yan. Pinipilit lang ako sisihin ng nanay niya. No yun, magpapatulo pa siya ng abogado. Tatay, kailangan mong tulungan ako. Kailangan nating ipaglaban to. Naka-close na ang kaso. May lakas pa rin siya ng loob na magsampa ng maling kaso. Para sa akin, gumagana lang ang utak ng babae na yan sa pera. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang pinakamahusay na abogado. Papakulong ko sila habang buhay. May kailangan? Kayong abogado, si Atty. Vince? Bakit? Trending ka na online. May lakas ka ng takutin ng anak ko. Nagsasasabi lang ako ng totoo. Kung natatakot siya, ibig sabihin, guilty siya. Pinapayuhan kita, tigil na. Kung hindi, marami akong paraan para palayasin ka sa Southville.
Yung huling nagbanta sa akin, nakakulong na ngayon. Kung gusto mo ring makulong, hindi ako mag-aalangan. Ikaw! Pinipipilit mong dalhin sa korte ang Baday. Ipapatalo kita ng husto. Yung balo na yan, walang pakialam! Kahit anong banta ko, si Atty. Vince determinado sampahan sina Jake. Kinuha ko ang Solid Legal, pinakamahusay na team. Since they insist on suing, let them taste the consequences. Si Vince, kung may testigo talaga, hindi siya magtatanong sa tatlong binata. Rest assured, gentlemen, I'll have our office's top attorney defend your sons. Si Vince lang yan. Isa lang siyang baguhan na abogado na gustong sumikat sa maling paraan. Ang ganitong bagay, marami na akong nakita. Ang kasong ito, hindi lang manalo. Gusto ko siyang parusahan sa kanyang kayabangan. False accusation. 3 years minimum, 10 years maximum. Tiwala lang. Sa korte, siya at si Grace mapapakulong. Kuya Leo, since you guaranteed it, then we'll wait for good news. Sir Lim, rest assured. Sa 2 beses, akala ko si Vince may tinatagong galing. Di ko akalain, walang kwenta pa rin. Na-overwhelm na siya sa attention. Violating the law is one thing. Nagsampa ng pinaslang na kaso sa mga anak ng CEO? Okay lang na walang utang na loob, pero mag-iisa pa. Okay, then I'll personally break Tagatanggo's wings. Kung gusto niyong sumikat, tulungan natin siya, lagyan ng apoy. Tama ka. Mario, hanap ka ng maraming media para interviewin si Grace. Mas malaki ang gulo, mas maganda. Gusto kong ipakita sa lahat kung paano siya matalo. Yes, attorney. Andyan na! Miss Reyes! Suicide na ang sabi ng pulis. Bakit po pa din sila sinampahan ng parricide? Sabi ng mga estudyante, nang asar lang sila kay Rico Santos. Bakit mo sinasabi na sila ang pumatay? KO. Alam niyo ba? Joke lang daw? Pinilit nila ang anak ko! Miss Reyes, pag nag-false accusation, may criminal liability. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Balita namin, si Atty. Vince ang abogado mo. Pinapartner mo ba siya para i-promote ang kanyang law firm? Miss Reyes, pakisagot naman. Miss Reyes, pakisagot po. Gusto niyo malaman ng sagot? Abangan ang resulta ng kaso. Miss Reyes! Miss Season, anong opinion niyo sa kaso ni Rico na sinampahan ng parricide ng kanyang ina? Si Miguel at ang dalawa, mabibitin lang, mahilig magbiro, pero mababait naman sila. Si Rico kasi masyadong sensitive, kaya siya napagod na. Student, you're in the same class. How would you describe their relationship? Sila, madalas maglaro, magkaibigan sila. Student, in your opinion, what kind of person is Rico? Matalino siya, pero mahiyain. Hindi masyadong nagsasalita. Sabi nila, nung mamatay ang tatay niya, naging depressed siya. Nakakaawa siya. Wait! Ikaw lang, taga-swive lang ng kape. Karapat dapat bang kalabanin ako? Sa kasong ito, tatalo ka. Hindi lang matatalo ka. Kakasuhan pa kita ng false accusation para maranasan mo ang pakiramdam ng pagkahulong. Tama! Bininta mo kami! Sinaktan pa kami! Mas malala ang kasalanan mo! Tama. Sabi ni Atty. Leo, hintayin mo na lang ang hatol.
Suggest ko lang, mag-isip na lang kayo. Kung meron pa kayo, hindi pa nagawa. Ikaw? Vince, akala mo bobo ang hukom? Maniniwala ba sila? Yvonne? Miss Lim? Tarana? Nandito ako para suportahan kayo. May attorney Leo naman, walang mangyayari sa inyo. Sa kaso ng pagkamatay ni Rico Santos, magbubukas na ang korte. Attorney ng pansampa, ihayag ang katotohanan at dahilan ng kaso. Miguel Lim, Jake Cruz, Ben Chen, sinasabing nagpahiya, sinaktan, at sinadistansya si Rico Santos. Humihiling kami na parusahan sila ng kamatayan at bayaran kami ng 50 milyon. 1 milyon? Nanghihingi lang ba sila ng pera? Si Vince, dahil sikat na, nagpapakagwapo na. Sinabi ng pulisya na suicide, bigla niyang binintang ng 3 kaso. Parang nagbibiro lang. Kung wala ebidensya, hintayin mo na lang na mapahiya siya. Your Honor, the plaintiff is guilty of harassment and false accusation. We file a counterclaim. We ask the court to sentence the plaintiff to 3 years imprisonment and pay us 4 million pesos in damages. Ang counterclaim ay nararapat, pinapayadan ng korte. Respondent, please present your counterclaim and provide evidence. Your Honor, ito ang medical records na autopsy report sa police investigation records ni Rico Santos. Doon sa autopsy, sang sugat sa pagkamatay ni Rico ay ginawa niya sa sarili. Siya ay may depresyon at napakamatay. Ang gawa ay makatuwiran. Buko pa, ayon sa investigasyon sa mga gulo at kamagaran, sa aking kliyente ay mabuting kaibigan ni Rico. Walang dahilan na satan o patayin siya. Pagbabastos, sadyang pananakit at pagpatay kay Rico Santos. Humihiling kami na ipahatid ang kamatayan at bayaran kami ng 25 milyon pesos. Mayabang siya! Isang basura, humihingi ng 25 million pesos! Walang ebidensya. Gusto mo ipapatay ang anak ko? Akala mo ikaw ang korte? Attorney Leo, asa na kami sa inyo? Mga sir, huwag kayong mag-alala. Ang aming ebidensya ay totoo. Kahit gaano kagaling si Vince, hindi niya magagawa ang puting itim. Objeksyon! Depressed si Rico dahil siya ay binuli ng 3 akusado. Meron akong kanyang journal at ang 3 akusado ay nagsumpa ng recording ng pang-aapi. Rico Santos ba tinutukoy mo? Yung ordinaryong tao na hindi karapat-dapat maging kaibigan natin. Tuwing walang magawa, sinisira lang namin ang libro niya. Hindi lang yan! Pinapalaway din namin siya. Pinapalaban ng medyas. Kapag galit kami, pwede namin siyang bubugin. Isang utos lang namin. Pwede na siya ipatanggal. Lalo na may matandang nanay siya. Maraming paraan para saktan siya. Siya! Totoo pala silang nambuli kay Rico! Okay lang sirain libro? Palaway at laban medyas? Grabe naman yan! Parang ginagawa nilang Japan, si Rico. Yung recording na to, wala sa listahan ng ebidensya ng panig ng pagsampa. Yvonne! Puta ka! May lakas ka bang traduring kami? Akusado! Mag-ingat sa pananalita! Mix. Walang ebidensya. Chill ka muna. Judge, ito lang po ay biro lang ang aking kliyente. Based lang sa recording, gusto nilang patunayan na may pang-aapi. Hindi sapat ang ebidensya. Oh, tama. Biro lang namin. Sa panahon na yun, pwede na bang biro bilang ebidensya? Ang journal ni Rico ay tumutugma sa recording. Objeksyon ay hindi pinapayagan. Judge, we object. Kahit na ang aking kliyente ay nambuli kay Rico, hindi pa rin patunayan na ang kanyang pagkamatay ay legal na dulot ng kliyente. Magaling kang magsalita. Sayang,
Meron akong saksi na magpapatunay na ang tatlong akusado, bago namatay si Rico Santos, ay binuli siya. Humihiling kami na mapatotoo ang saksi. Pinapayagan ng saksi. Noong Setyembre 20, alas 3 ng hapon, namunguha ako ng kabute. Nakita ko sila sa gubat, may hawak na telepono. Masayang masaya sila. Pinapaluhod nila ang bata. Kaya pala ang tinatawag mong saksi ay saksi lang ng pambubuli. Tama si Atty. Leo. Puro ka lang sigaw. Judge, kahit ang pulisya, walang nakitang saksi. May aking pagdududa na pinabayad ng plaintibo ang saksi. Attorney Javier. Ang sinabi ng saksi ay kanyang karanasan. Ang hawak kong notaryadong testimonya ng kasama ng saksi, patunayan din ito na naroon siya sa lugar noong araw na yon. Saksi. Ang pagsisinungaling sa korte ay may parusang pagkakulong. Pinapatunayan ng korte. Nagpapatunay ka ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Judge, totoo ang lahat ng sinabi ko. Buong buhay ang nakataya. Paano ako magsisinungaling? Ang pagdududa ng akusado, susuriin ng korte, kasama ang ebidensya. Ang paglilitis ay magpapatuloy. Sa huli, si Rico ay nagpakamatay. Hindi kami ang may gawa. Tama, siya lang ang nagpakamatay. Ano naman ang kinalaman namin? Tama, nanaasar din kami sa iba. Hindi naman sila nagpakamatay. Siya lang talaga ang sobrang mahina. Attorney Javier, sinasabi mo ang killing ng aking kliyente. Ipakita mo naman ang ebidensya mo. Kung walang ebidensya, si Vince ay nagkakasala. Tama, pagkakasala sa pagpatay. Nasa social media. Grabe na ang kaso nito. Oo nga, 3 taon sa kulungan. Kay Vince, baka malagot na. Sino nagsabi na walang ebidensya? Mayroon pa akong bagong saksi. Sunod-sunod na ebidensya. Ang batang ito, ilan pa ang ebidensya niya? Yvonne! Galit ako sa'yo! Ikaw lang naman, Trini. Anong saksi ka? Tama, nandito ka para magsinungaling, di ba? Quiet! Defendants, watch your language. Contempt of court again, and the court will impose coercive measures. Mga ginoong. Mga ginoong, relax lang. Maliban sa sinabi niyo, may sinabi pa ba kayo sa kanya? Wala na. Kaya nga walang. Kaya sinabi kong nagsisinungaling siya. Walang problema. Tingnan natin ang sasabihin niya. Later, i-challenge ko lang siya. Tapos... Saksi, sabihin mo ang nalalaman mo na may kinalaman sa kaso. Narinig ko mismo, Miguel, Jake at Ben sa storage room ng school nag-usap kung paano makatakas sa kaso. At inamin, pinilit si Rico magpakamatay. Si Attorney Javier, kinausap din kayo? Oo nga, sabi niya may saksi siya na nakita kaming pinilit si Rico. Hindi naman may saksi siya, di ba? Alam niya pa na ginamit namin ang video ng nanay ni Rico para pilitin siyang balutin ng ulo ng plastic at sinabi niya lahat. Alam niya pa na ako ang itinulak si Rico. Kakaiba to. Walang tao sa paligid noon. May multo ba talaga? Hindi niyo ba siya sinabihan ng hindi dapat? Hindi. Sabi niya, death penalty. Paano kami magsasalita? Okay lang. Walang nakakita. Walang ebidensya. Kailangan lang tayo magkakaisa at ipaglaban na walang kinalaman tayo. Ang abogado ng tatay ko magkakatulong sa atin. Mag-internet na tayo. Alis. Paano?
Hindi pwede. Paano niya? Patay na. Ang tatlong to, ano ba ang itinatago? Hindi naman talaga nila pinilit si Rico, di ba? Judge, the witness deliberately beat the den. Ako ay nagdududa na siya ay kasabwat ng panig na pagsampa ng kaso. Ako ay nagdududa na siya ay nagsisinungaling. Sa USB drive ay may audio-video ng usapan ng tatlong akusado. Malinaw ang video, malinaw ang audio. Attorney Leo, cross-examine. Oo nga, sabi niya may saksi siya na nakita kaming pinilit si Rico. May ganong ebidensya si Vince. Parang ang tatlong akusado ay hindi nagkasala. Si Rico pala ang biktima ng pagpatay. Judge, sila. Pinagnalaruan nila ang anak ko. Pinagsasamantalahan. Pinapahiya. Pakibigyan po ng hustisya ang aking anak. Panig ng akusado, may pagtutol ba kayo sa ebidensyang ito? Ano mayon ang gagawin natin? Hindi ka ba star criminal lawyer? May paraan ka dito, di ba? Handa si Attorney Vince ngayon. Parang sigurado mananalo siya. Parang ang star, ang solid legal, nanghihina na sa ebidensya ni Attorney Vince. Mga Ginong Lim, ipinakita na nila ang ebidensya. Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay mababang sentensya. Mababang sentensya? Kung ayaw mong mabigyan ng death penalty, maging state witness. Akusaan si Miguel at Jake. Baka isipin ng hukom sa iyong pagturo at paghingi ng tawad, ibibigay ang mababang sentensya. Isang pagkakataon lang. Kung sila ang unang mag-akusa, sa huli, ang mamatay ay ikaw na. Alam niya ang maraming detalye sa pagkamatay ni Rico. Sigurado mayroon pa siyang mas matibay na ebidensya. Isang pagkakataon lang. Ikaw ang mamatay. Hindi! Hindi ako pwede mamatay. Si Miguel ang nagutos nito. Bakit ako mamatay din? Your Honor, may sasabihin ako. Pilitin si Rico magpakamatay. Ay daya ni Miguel yan! Gusto niyang makita kung totoo ba ang plastic bag. Tulad ng sabi online na makamatay. Siya ang utos sa akin. Jake! Rico! Nung ikinabig mo ang plastic bag, ikaw nagbanta na huwag tanggalin! Video ng nanay niya na naliligo, ikaw pa nagtago-tago! Si Miguel Lim, nagsalita ng bastos at sinakta ng kapwa. Grabe kang gulo sa korte. Itatala ito bilang dahilan para higpitan ng hatol. Judge! May sasabihin ako! Si Miguel! Siya ang nagutos kay Rico! Na ilagay ang plastic bag sa ulo. Si Jake din! Siya ang ayaw tanggalin. Ako lang nanonood lang. Ang pagkamatay niya, walang kinalaman sa akin. Hindi! Ben, ikaw din mababaliktad. Okay. Since you don't want me to be happy, I won't let you be happy either. Bitawan mo! Judge! Alam ni Ben na malapit na mamatay si Rico. Itinulak pa sa putik. Si Rico, malapit na mamatay. Nanonood lang siya. Killer din siya. Sa prisoner's dilemma, hindi makapagpigil ang matatanda. Lalo na ang mga walang sapat na isip. Mga Ginoong Lim, anong ginagawa nyo? Magbago na kayo ng salaysay. Kung hindi, hindi ko kayo matutulungan. Judge, walang sapat na isip ang aking kliyente. Nagbiro lang siya. Alam nilang mali. Yung pagkamatay ni Rico, accident lang. Attorney Javier, kung magbago sila ng salaysay, anong gagawin natin? Huwag mag-alala. May ebidensya pa ako. Sila ay sinadya. Attorney Javier, buti sumunod ako sa'yo at kinausap siya ulit. Since she's here, my backup plans are no longer needed. Ako ang saksi. Nakita ko mismo si Rico pumunta sa gubat. Hanapin si Miguel, Jake, at Ben.
Sila ang nagpilit kay Rico magpakamatay! Totoo pala. Meron silang saksi. Patay na. Patay na lahat. Tumayo lahat! Sa pagpupulong ng hukom, ang akusado na si Miguel Lim, Jay Cruz at Ben Chan, guilty of slander, murder, aggravated. Pinagsama ang parusa, parusang kamatayan, agad ipatupad at bayaran ang plaintibo ng 20 milyong pampinsala. Hukom na kamatayan agad ipatupad. Kamatayan? Ganito ba ang sinasabi mong walang pagkakamali? Mga sir, pakikinggan niyo ako. Ano ikaw? Walang puwenta ka! Bakit ka mananakit? Mendoza, isa kang katatawanan. Sir Lim, Isa lang ang anak ko. Kung mamatay siya, ang solid legal nyo ay magsasara na. Sa pagkakataong ito, salamat sa inyo ay nakakuha ng hustisya. Attorney Javier. Miss Reyes, walang anuman. Ipagtago ng hustisya ay tungkulin ko. Vince, minamaliit kita. Abangan mo, ako'y mag-aapela. Kitang-kita kung sino ang mananalo. Attorney Javier, pag nagapela sila, magbabago pa ba ang hatol? Huwag mag-alala. May mga saksi at ebidensya. Si Miguel at ang iba ay tapos na. Kahit iapela sa Korte Suprema, hindi na mababago ang hatol. Nandito na! Miss Santos, with the upheld verdict, Mr. Ho Xionglian, and the online doubts you faced, Mr. Ho, what do you have to say? Gusto ko lang sabihin, Rico, nakikita mo ba? Nagbayad na sila. Nanalo tayo. Maraming salamat kay Attorney Javier. Attorney Javier, all this time you've been in the public eye, yet time and again, sa sarili mong galing, napatunayan mo ang sarili. Pwede po bang tanungin kung paano mo nagawa? Manalig sa hustisya, manalig sa sarili, at magagawa mong gawing posible ang imposible. Kung ikaw ay naging biktima, pumunta ka na lang sa Tagatanggol Law Office. Anak ko! Javier! Patayin ang anak ko lang sana. Pinahamak pa ang aking kumpanya. Hindi ko matanggap ang galit ko. Isa lang ang anak ko. Ngayon ako ang nagluluksa. Patayin ko talaga si Vince Javier. Since we all agree, let me handle this. Rico, palago mong sinasabi. Paglaki mo, kikita ka. Dadala mo ako sa buong mundo. Mula ngayon, dadala na ako sa iyo. Tingnan ang mundo. Nakatakas siya! Sumunod! Miss Reyes, ang tatlong magulang na yan ang nagpalaki ng mga hayop na yan. Hindi sila mabubuting tao. Baka magiganti sila. Umalis ka na ng Southville. Ang layo-layo. Dati iniisip ko,
ang iyong posisyon bilang testigo. Kaya, hindi ko na kinumpirma ang kontrata. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na empleyado ng Tagatanggol Law Office. Opo, Atty. Vince. Mula ngayon, pakisuyo po. Delikado! Si Himon! Sumugod! Galit niyo ako. Maganda kayong makulong. Attorney Javier, pasensya na po, sumama po kayo para magpa-record. Pasensya na po. Kailangan pa namin pumunta sa ospital. Sige, uunahin niyo muna ang sugat tapos pumunta na lang kayo. Kaya mo bang maglakad? Ako, susubukan ko. Huwag na lang. Huwag ka nang maglakad. Ang hero saves damsel. Corny man, pero kilig pa din. Sabi ng doktor, spring ka. Kailangan mong magpahinga ng isang linggo. Work-related injury ito. Sa panahong ito, magpahinga ka lang. May sahod ka pa din at ang mga gastos mo, babayaran ko. Attorney Javier, ayokong magpahinga. Hindi pwede. Ang katawan ay kayamanan. Kailangan mong magpahinga. Sa totoo lang, wala akong mapag-asaang mag-alaga sa akin. Kaya, pwede po ba tulungan niyo ako? Work-related injury. No one to care. Can't leave her. Sige, basta hindi ka nahihirapan. Terms, that's the deal. Ako sa sofa, matulog. Kayong sa kama. Kung may kailangan, tawag ka lang. Sige, pasensya na. Attorney Vince. Ang lalaking ito, kahit likod lang, parang mapagkakatiwalaan. Galing ba sa pulisya ang tawag? Ang mga kriminal nagsabi na kung sino ang utak. Ang tatlong ama ni na Miguel nahuli na. Parang, ang tatlong pamilya ay magbabagsakan. Attorney Javier, maraming naririnig tungkol sa iyo. May kailangan po ba kayo, Sir Patrick? Attorney Javier, mahusay ka. Wala ka sa solid. Sumama ka na lang sa akin bilang legal counsel. Minabayaran kita ng 50 milyon taon-taon. Kilala ang Skyhawk sa pagiging matino. Kaya maraming kaaway. Tutulungan mo ba ako sa 100 plus mga manggagawa? Ang kalaban ko, ang CEO ng Prime Realty. Malakas siya sa Southville. Naghahanap ako sa malalaking law firm. Walang gustong magtrabaho sa akin. Ang 100 plus pag-asa ng pamilya. Nasa dokumentong ito. Attorney Javier. Ang kasong ito, kayang mong tanggapin. Attorney Javier, salamat po sa inyo. Nabawi namin, sweldo namin. Nakuha namin, hustisya. Oo nga. Salamat, Attorney Javier. Wala nga naman. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Attorney Javier, toast po namin sa inyo. Tagay! Okay. Masaya dito ah. Pwede ba akong humingi ng alak? Pwede ba? Sir Patrick, bakit po kayo dito?
Siya ang nasa likod na sumusuporta. Sa handaan na to, hindi pwedeng wala siya. Attorney Javier, gusto ko talaga magtagay sa'yo. Tagay! Mayon, walang uwi hanggang lasing. Okay. Leasing na si Sir Patrick. Hatid ko na siya. Hindi ako lasing! Hindi ako lasing! Kaya ko pa! Attorney Javier! Kaya ko ba hindi ako lasing? Attorney Javier, lasing ka na ba? Okay lang. Pasensya na. Pwede mo akong i-book ng driver. Kaya ako magmaniho. Hahatid na kita. Nakatulog ako sa iyo dati. May naiwan akong gamit. Okay. Halika. Dahan-dahan. Ano ang naiwan mo? Tutulungan kita. Isang USB. Ikaw. Ano to? Vince. Actually, crush kita. Attorney Javier, pwede mo bang tulungan akong maglagay ng gamot? Okay ka na? Sa nangyari kagabi, ako ang mananagot. Kayong mag-aasikaso nito? Kung gusto mo, pakakasalan kita. So, crush mo ba ako? Kung hindi mangyayari ang kagabi. Ipapakilala kita sa parents ko. Okay lang. Sundan ko ang gusto mo. Deal. Lolo, tatay, nanay. Kayong pakakasalan si Yvonne? Kayong dalawa ang magpapakasal kay Yvonne. Opo. Marunong kang mag-chess? Kaunti lang. Samahan mo ako. Maglaro ng isa. Nanay, tatay, hindi naman siya paghihirapan ni Lolo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kung mabuti lang ang kanyang puso, hindi siya paghihirapan ni Lolo. Palaging nasa lab ka. Si Vince, dati, binasya na marami. Sa sitwasyong yon, panalo pa rin siya. Ang kanyang puso ay mabuti. Siya ang pinakamahusay at pinakamatapang. Opo. Ang anak ko may mahal na. Nanay. Bata, hindi lang kaunti ang alam mo. Masyado niyo pong pinuri. Huwag mo akong bigyan ng biyaya. Huwag kang matakot. Ganun po ba? Sige po, salamat. Lolo, salamat po. Magaling! Ang laro ang tao. Bagaman malalim ang isip at kakaiba ang galaw. Pero magaling kang maglaro. Pas ka na sa akin.
pumili ng araw at ikasal na kayo ni Yvonne. May isang bagay na kailangan kong sabihin. Sabihin mo? Wala akong pamilya. Walang problema, okay lang yan. Basta kayo ni Yvonne, bilisan nyo magbigay ng apo. Okay na lahat. Gagawin ko ang lahat. Huwag kang tamad. Ang bunso ko talaga. Ngayon, nasa isang top 500 company. Mahigit 100K ang sahod. Parang makikinabang na rin ako sa magandang buhay. Narinig ko ang panganay mo ay magaling na rin na yon. Marami siyang natalo na kaso at lagi pang nasa balita. Siya lang? Palpak sa buhay. Swerte lang yan. Baka isang araw, may mahanap na siyang kasalanan. Di lang siya mapahamak, pati kami, mapahamak din. Ang sabi ng anak ko, ikakasal si Vince. Ang partner niya apo ng governor ng capital city. Ang tatay niya, chairman ng Lim Group. Ang nanay niya, scientist. Ano? Apo ng governor? Totoo ba? Panurin mo. Si Vince to. Announcement niya. Ang mga netizens nagsasabi sa comments, Saan ka pupunta? Hanapin si Vince. Ikakasal siya. Bilang nanay, paano ako hindi pupunta? Ano? Sasabihin mo na ikakasal si Vince at ang partner niya ay anak ng chairman ng Lim Group? Hindi lang yan. Ang nanay niya ay kilalang biologist. Kanino mo nakuha yan? Sa social media na ni Vince, nagsabi siya, Bakit si Vince? Walang pasabi. At nakapangasawa ng mayaman. Bakit siya ang maswerte? Attorney Leo, saan po kayo pupunta? San pa ba? Syempre, humingi ng tawad kay Vince. Maligayang pagdating sa Tagatanggol Law Office. Kayo lahat ay pinili mula sa 1,400 resume bilang mga pinakamahusay. Ngunit dito, ang mahusay ay pinakamababang uri ng tag. Sa inaharap, maaari ipagtanggol ninyo ang isang mamamatay tao. Maaaring tulungan ang mga tycoon sa bilyon-bilyong usapan. Makikinig kayo sa maraming boses. Harapin ang hindi ma-imagine na tukso at panggigipit. Sana ninyo tandaan, ang kinatatayuan natin ay korte, hindi palengke. Ang sinusuot natin ay toga ng abogado, hindi damit ng mandoloko. Ang batas at katarungan ang laging aming linya. Attorney Javier! Finally, nandito ka na! Attorney Javier, sa kaso ng diborsyo ko, kailangan ka talaga. Pumunta muna sa meeting room. Magpapadala ako ng tao para sa inyong kaso. Sumunod po dito. Ano ang may tutulong ko? Attorney Javier ako. Ang aking kapatid ay ikinasal sa isang adik sa sugal. Utang na loob ang adik na yan. Pinabayaan niya ang aking kapatid at ang kanyang anak tumakas siya. Ang manguolekta ng utang. Pinakulong nila ang aking kapatid at pamangkin. Bilugbog niya ang kapatid ko. Nagalit ang pamangkin ko at sinaktan siya. Ang aking kapatid nasa ospital pa. Attorney Javier, pakitulungan ang pamangkin ko. Mas bata pa siya. Ginawa niyo yan para iligtas ang kapatid ko. Alam ko, ang pamangkin mo ay self-defense. Kukunin ko ang kaso. Attorney Javier, salamat po. Ikaw ay mabuting tao. Umuwi ka na after ng kasal bukas, pupunta ako sa lugar nyo para kausapin ang abogado niya. Salamat, Attorney Javier. Ang buhay ng pamangkin ko ay nasa inyo na. Aalis na po ako. Attorney Javier, may tao sa labas na nagsasabing nanay mo na gustong makausap ka. Palayasin. Poe. Nandito ka na. Bukas ang kasal. Medyo kinakabahan ako. Kaya ako pumunta. Gusto mong kumain ng ano?
Sasamahan kita. Gusto ko kumain ng hotpot. Attorney Javier! May kailangan ka? Pasensya na noon. Pinuntahan kita para humingi ng tawad. Para sa inyo po. Sana mapatawad niyo ako. Ang pakiusap ni Attorney Leo, hindi ko tanggap. Tara na. Attorney Javier! Vince, ina mo ako. Kinasal ka? Bakit hindi ako imbitahan? Dahil hindi ka karapat-dapat. Ikaw! Ako ang nanganganak sa'yo. Pinag-aruga at pinalaki ka. Alam mo, nag-aalala lang ako. Paano ka mapapakasal? Walang pamilya. Mark? Nanay, pwede na ba ako pumasok at matiin si Governor at Chairman Lim? Vince, tingnan mo. Dinala ko si Mark para suportahan ka. Tingnan mo, inadilan kami sa main table. Anong mukha ang pinapakita ninyo? Security! Palayasin sila! Ako ang kapatid ng bride! Subukan ninyo akong hawakan! Harangan ang bibig niya! Vince, walang utang na loob kang anak. Kung gusto ninyong magulo, gumulo na lang sa presinto. Pakitawagan ng pulis. Ang dahilan, pang-aabuso. Vince, walang gana. Bitawan ako! Groom, please read your vows. Ako, Vince Javier, ay nangangako sa panahon ng kaginhawaan o kahirapan, kayamanan o kahirapan, kalusugan o sakit, hanggang sa buhay, ay magwakas na. Ako ang mananatili, ang iyong matibay na kasama. Ako si Yvonne ay nanggangako. Kahit lumipas ang panahon, pahahalagahan kita at aalagaan, magiging ang iyong tapat na kapartner. Please exchange rings. Alikan! Alikan!